Walang gastos. So yan ang ano natin. Dito kasi hindi lang skills, kundi yung attitude nyo talaga at saka yung health, number one. Oh. Cameraman natin, Mr. Anong cameraman natin? Vidal. Okay. So, maulan ngayon. So wala tayong ano ngayon. Wala tayong welding, theory at saka exam sila, Sir Christian. Tapos gawa na sila ng resume at saka housekeeping kasi yung mga basura natin umaapaw na. No? Okay, so yung tatlong babae wala pa rin. O dalawa pala, sino pangalan nun? Oo. Tapos si Sir naman, pakilala muna natin bago tayo mag-umpisa sa ano natin. Halika dito, Sir. Kuhanin ko muna yung Tagalog or English, no? Tagalog. Kilala. Pangalan mo, talimaan ka. Alam mo, last day, first day mo rin. Wala. Ako nga pala si John Chester Valenzuela Saber, taga-Aklan. 26 years old, nakapagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Pero wala pa ako experience sa pagbabarko. Ano lang, as a head maintenance, kasi isang buwan at kalahati lang tinagal ko. May konting alam sa pag-welding pero theory lang. Walang nakapag-actual naman pero hindi ganoon kalalim yung kalaman ko sa pag-welding. So ayun lang. Talent. Ano bang salita dito? Aklanon, sir. Aklanon. May Ilonggo rin naman, sir. Marunong rin naman ako. Opo, sir. Malapit sa Boracay. 30 minutes away from, sir, mainland. 30 minutes, sir. 30 minutes away from mainland, sir, ng Apo. Okay, yung dati, 20 ilang taon? 26 po. 26 po. Yung father mo ay yung seaman, di ba? Opo. Sikan engineer. Shout out sa ngayon. Adjikas kagad. Allowance. Shout out kay Bossing. Good morning dyan, sir. Saan sa inyo sa Aklan? Nasa Manila siya ngayon, sir. Manila. Nagpapa-line up pa lang. Okay, welcome aboard John. John Chester, sir. Chester Valenzuela Saber. Valenzuela. Welcome aboard. Palakpakan natin si sir, no? At si sir, hindi basta-basta graduate din ng mechanical engineering. 4 years yan, di ba? Ayan, sa likod mo, si ma'am, graduate din ng 4 years. Marami pang mga 4 years dito. 4 years, ito, marine engineer. So, ngayon kasi, sa totoo lang, ang labanan ngayon, pag mag-abroad ka, skills na. Skills plus, ika nga yung 5 years experience. 3 to 5 years sa land base. Sa barko, ganun din. Ganun din. Kailangan din ng experience. So, pero pag dito kayo, training Peter, shout out pala yung pamangkin ko, may schedule na. No? 24 years old din yun. Ira James, ingat dyan sa yung doon sa machine shop, sir dati na, no? Yung ko ba? Siya nagsusumikap na talagang walang bakir-bakir. Wala tayong connection sa Manila sa mga agency. Pero mayroon tayong agency. Di ba? Wala tayong connection sa mga agency, pero mayroon tayong agency. Di ba? Security agency nga lang. Di ba? Okay, good morning sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Very sad news, Asan si Macling? Mayroong lumubog na naman na passenger. Ano ba yung Crescia 3? Papuntang Basilan sila, yata yun. Passenger. Mayroon ng mga casualty. Tapos kailan lang yung MB Dibon Bay, sad, very sad. May namatay ng mga seaman. Ilan ang na-rescue doon na 17. No, pero patay yata ng 2 doon. Missing, maraming missing. 4 na missing. So, prayer natin na sana sila, buhay pa sila. At saka yung sa Davao, kailan lang yung mga nag-outing na mga negosyante,
Nag-outing sila from Davao. Nagsakay sila ng passenger. Thank you, sir. Passenger, anong tawag nito? Boat, no? Hindi passenger boat, yung pascrap, parang pascrap na ano nila, yung parang fish kasi sila, ang sports nila, mga fishing ano sila. Doon sila papuntang Generoso, parang dito yan sa Davao. Sino ba ikaw? Saan ba yung Davao natin? Ikaw, di ba? Mati, Generoso, Davao Oriental yan. Oh, kasi galing sila ng Davao City. Yung mayroong isa doon na Rotarian eh. Mayroong mga mga member ng mga negosyante sa Davao. Ilan ba yun sila? 16 outing. So ang ginawa nila, sakay sila ng kuan, yung bangka. Ano ba pangalan no na bangka? No? Oh. Bangka lang na kasi outing punta sila doon sa Generoso siguro, yung bayan ng Generoso. Bayan yata yan, di ba? Mag-fishing sila kasi sports nga nila, fishing. So, sad. Nasiraan ng nila, abutan sila ng malalaking alon. Nasira yung bangka. So, nabasag yun. So, sila? Nasa dagat sila. So, ilan ang namatay? Halos isa lang yata ang nakasurvive. Okay? So, sa MB, naman, sister ship ko yan dati ng company ko. Keyline Company. Condolence sa family yung may namatayan, no? Si Kapitan ang missing pa. Saka yung iba. Karamihan doon, marami ring mga Ilonggo doon. Kasi yung Keyline na maraming toto yan dyan. O shout out mga toto. Prayer natin yung mga nawawala. Galing sila ng Zamboanga. Nagloading sila ng kuha nga hingi kayo ng chok. Doon ito? Tayo ng chok. So sad, no? Ano ba yung kargamento nila? So walang hindi masama ang panahon, no? Ika nga hindi may alon pero hindi gaano kalaki, no? Diyan sila lumubog sa Scarborough Shoal, yung pinagagawa natin, ng China at saka So thank you pala sa China government sa mga nila Coast Guard, no? May salot sa rescue ng mga aking kababayang Pilipino. Okay? So swerte pa. Swerte pa kayo dahil ika nga. So ganyan ang buhay ng seaman. Siyempre, nasa dagat, may tendency yan na lulubog yung barko. Ngayon, pag lulubog yung barko, depende na yan sa inyong survival instinct. Kaya mayroon kayong tinatawag na basic training, BT, on how to survive during emergency. Lulubog yung barko, masunog, collision, ano pa ba? Yung mga emergency lahat ng mga kaya sa training niyo yan. Kaya yan pinagpapag-aralan ninyo yan doon. Yung mga wala pang BT. Survival. So umalis sila kailan ba yun sila umalis sa Zamboanga? Tapos lumubog sila nung 23, no? 23, Friday. So ang nangyari, kargamento nila is iron ore. Very dangerous na cargo. Bakit kaya delikado? Kasi base doon sa kami nung nasa bulk carrier ako, nakaloading din kami niyan. Iron ore, steel coil, yung lupa, mga nickel. So yan ang isa sa madelikado. Dahil yung iron ore na yan, or nickel, yan sa moist ba ng yung temperature ng dagat at saka yung lalo na pag kargamento medyo basa-basa, kaya sensitive yan dahil maging liquid siya. From solid to liquid, magiging liquid. So ang tendency pag na yung kargamento, ditong side na liquid, ang sa kabila solid pa rin. So nagtagilid na yung barko nila. Yun ang teorya doon sa mga So pag tagilid, hindi na nakontrol ng sila tumaob, capsizing. So yun ang nangyari. So yung iba nakasakay, nakita ko naka-life jacket, nakasakay sa life raft.
Iwan ko kung may lifeboat doon na kuan. So, very sad. So, ganyan ang buhay ng isang seaman. Ang kalahating paa, nakabaon na sa hukay. Kaya, shout out sa ating mga OFW, mga seaman, o pamilya. Hindi basta-basta ang trabaho ng seaman. Buhis buhay. Kaya nga, pag alis mo pa lang sa Maynila, kung saan yung joining port mo, yung eroplano, delikado na kaagad. Mga OFW, talagang yan, kumbaga kalahati sa katawan, nakabaon na sa hukay. Kasi, malayo ang pupuntahan mo. Landbis, ganun din. Pero mas doble ang race sa seaman kasi nasa gitna ng laot. Dagat man yan, ay yung sinasakyan mo, bakal man yan, buti kung kahoy yan, lulutang lang yan, hindi man lulutang yan, lulubog yan. Plus, dadagdagan pa ng kargamento na mabigat. Iron ore, mabigat yan. Iron nga yan eh. Sulubog. Diba? So, birisad yung sila, yung nakita ko na, yung na-rescue na sila na iyakan pa, di ba? Iyakan pa talaga. Sampa ka pa, Kubaw? Sampa ka pa rin? Anon? Sampa. Swerte-swerte lang yan. Importante, mayroon kayong prayer. Ika nga, no? Panalangin ba kay Lord? Di ba? Mag-ano kayo sa guardian angel, mayroon man si Lord. Si Lord lang naman nakakalam. Kahit nandito ka sa lupa, nagtatrabaho, kung diyan lang talaga yung buhay mo, hanggang diyan lang, so, talaga, hindi ka talaga, patay pa rin talaga, di ba? Shout out Loloy, sir. Loloy Kusmo yan. Shout out, Loy. Anong balita dyan, Loy? Sa bugbugan ba talaga dyan, Loy? I-share mo, sa ating mga gusto mga ambisyon magsiman para hindi na sila magpatuloy. Hindi, dito kasi isasabi natin yung totoo. Kaya nga ako magalit sa inyo pag mag-training kayo dito na school bukol ba, yung wala sa ayos yung training ninyo. Bakit? Nagastos yung mga kayo ng pira, yung time, imbis nandito kayo sa na yan. Kaya yun ang ko sa inyo, na talagang kung interesado talaga kayo na mag-abroad, isasabi na natin yung totoo. Walang ang tawag niyan, walang tago-tago. Namaya, pagdating nyo doon sa barko, mumurahin nyo ako, walang hiya. To si Sir Peter Jim. Di man sinabi, mahirap pala dito, walang tulugan, maalon. Walang cash advance, puro overtime. Di ba? Hindi, mayroon mang din cash advance sa barko kasi minsan ang barko pag darating sa puerto, hindi mag-ano yan ng pira, yung pang cash advance lang, walang sahod ba? Cash advance, $200, $100. Huwag kayo magalit. Bakit kayo hindi mag-stack ng pira si kapitan sa barko? Delikado sa yan. Pirata, mga niyan, terrorist. Kaya hindi siya mag-stack ng pera sa barko. Pagdating doon sa sa port, saka yan siya mag-request yan siya. Kung magkano yung cash advance mo doon sa nakalagay, dadalhin ng agent yan, ahente. Ganito, halimbawa, $5,000 lang. Cash advance sa lahat ng crew. So yan ang realidad. Kaya nga, pag tayo ay mag-abroad, kalahati sa ating katawan, nakabaon na sa hukay. Kaya sa mga pamilya ng natin, mga OFW, pag mag-alis na yung OFW, talagang hindi na, walang kasiguraduan na babalik ka pa babalik kang pasahero or kargamento. Ganyan naman. Dami. Kaya ngayon, may nakita naman ako, may namatay naman na OFW doon sa Middle East, yung Pilipina. Diba? Expect yung mga pamilya ni dito sa Pilipinas, makapadala pa ng pera sa katapusan. Yun pala, patay na yung Pilipina dahil nagkasakit siguro doon. Diba? Ganon din mga seaman, OFW, landbis. Tuloy pa? Kala ko hindi na tuloy kasi mag-graduate na tayo para makainom naman si ma'am ng tanduay uli. Sir, si Efren Blasco, sir. Good morning po, sir, from Samar. Good morning dyan sa'yo, sir. Maupay gadla na buntag. Maulan dito sa Butuan, maambon-ambon, ha? Sir, pwede po ako
sir, high school lang ang matapos ko magbayad sa training. Yes sir, pwede. High school graduate or even hindi kayo nakapagtapos ng high school. Basta mayroong marunong magsulat pangalan, marunong magkwenta ng dollar, physically fit, mayroong 13 English, panalo na yan. Ha? Pwede na. Grade 1 or hindi basta makasulat ng pangalan. Ha? Okay, so condolence sa lahat ng family na may namatay sa dagat. Yung mga taga Davao Group, ng mga negosyante yun, mga negosyante, ang tagal nila nag-build sa kanilang business. Gusto na silang relax ba? So, mayroong mga ano pa doon na brad na aking kapatid na maliliit pa yung mga anak ba? Mason, grupo ng mga Mason sa ano. Parang 5 yata sila doon. No? So, condolence sa family. Kaya hindi natin hawak ang buhay natin. Anytime, kuhanin tayo ni Lord. So, kaya ayusin nyo pag-training nyo dito, bay. Birds. Ayusin sayo mo, Birds, First time ko nakakita, Bagay na bagay ka talaga sa Peter sa barko. Dami mo talagang mapatutuwa, mapatawa ba? Anong title ng sayo mo na yun? Hindi man budots yun, alanganin. Alanganin Elias, alanganin budots. Kaya dyan natin makikita pag nakainom yung isang tao, ano ba siya sa personal niya na akuan, Di ba? Patulog-tulog lang si Birds pag walang alak, pero pag nakainom na, talagang matindi pala din. Buhay na buhay. Tapos dinagdagan nyo pa kahapon ng hapon. Huwag na. Kung ano yung natin na araw na binigay natin na inuman natin, yun lang, wala nang extension. Kailan naman tayo makauli na kakatikim ng alak sa graduation naman uli. Okay? Kasi alagaan nyo yung health at saka yung pera. Shout out sa ating mga dyan sa ibang bansa, no? Si Kabalasak, Emmanuel, si Pugi USA Welder, si Jory Montefrio, si Renan Mayores, si Ros Tampos, si Chief Engineer Kainglit dyan sa Manila, no? Good morning dyan, Chief. Sa mga product ng Good Choice, nasa ibang bansa at saka yung nasa Manila pa ng mga paalis. Ingat kayo dyan. So yun lang ang natin. Ika nga, pagdating sa barko, hindi natin hawak yung ang ganda-ganda ng nila, barko, malaki yun, Panamax, yung 50,000 gustanis at 5 budiga, no? 4 na crane, 5 budiga yan. Parang ganito, pero ito maliit lang to, 5 budiga man, 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung mga karga ng mga coal, nickel, steel coil, mga bigas, Milo, or mais, mga trigo. Okay, soybeans, yan ang kargamento. Ito, pag iron ore, kapiranggot lang ang kargamento, lubog na siya kaagad kasi mabigat man. Nickel, mga yan. Mayroon kami, loading kami dito, asukal at saka yung Milo. Isang barkong Milo, grabe, sabi ko, lakas kumain ng Milo tong mga na to. Hindi, yung kargamento namin ba, Milo. Kung saan galing yung kalimutan ko na. Hindi, kargamento, dyan. I-loading sa, sa clam seal. Powder? Oh, powder. Minsan yung buhos, yung conveyor. Grabing Milo. Yan yung malubog sa barko. Mais. Yung, mayroong sugar. Bigas. Mayroon din bigas. Kaya yan ang mga kargamento. Sir, si Alod, galang nakakita, sir. Good morning. Good morning, Alod. Anong balita sa'yo? May medical na. Ilan bang kailangan? Sabihin mo dyan sa agency mo na marami pa ditong Peter. Pili na natin yung hindi school bukol kasi mapahiya tayo. Si Mandaragat, sir. Good morning, sir. From Il City, Bilya. Good morning dyan, Sir Mandaragat. Yan talaga, Mandaragat. Ano ba yung term ng isang seaman? Mandaragat, Mandirigma. Okay. So ngayon, magawa na kayo ng mga resume ninyo muna, Tapos mag-housekeeping tayo kasi maraming basura. Tsaka yung kanin ninyo dyan naman, ilagay sa balde. Huwag ilagay na doon sa sa loob ng butas kasi ang amoy. Haya tayo
Ilagay natin dyan sa isang balde tapos iano natin doon sa area. Doon sa kabila. Doon natin ilagay doon sa ano. Paano sa mga plants. Fertilizer. So meron plano ni Cubao. Dumating na, bayo. Ah, Sir, Sister Dao, sir. Muslim, shout out from Misamis Oriental. good morning dyan, sir. Misamis Oriental. Si, ano, di Parini, di ba? Na ano yon? Sana, BT pa sila? Di pa sila tapos? Okay. Sino sunod na mag-BT? Tapusin nyo muna yung seaman dito, ay yung ano nyo, training para makapokus. Ah? Yung nagmasining natin doon, ilan sila? 5. Oh. Pinaka-maximum natin doon, 30 days sa masining. Ha? Pero pag mabilis kayo, 2 weeks lang. Mayroon nga 3 days lang. Ang bilis talaga, yun pala, dyan lang kinuha, oh. Sa mga ano ko, oh. Kaya, sawa ng Panginoon, bagsak sa 3 days masining. Dyan ba? Oh, ha? Kaya pag dinaya nyo ako, kayo rin nakawawa. Kasi paturnuhin man kayo doon. Hindi kayo... Sino ba yung kasama ni McQueen? Yung masinister. Oh, si Sabi sa akin sir, maliit. oh, Hirap daw sir magturo kasi maliit yung ano sir. Tulbit. Oh, di alam nang gagawin. Di ba? Bibili. O anong ibili? Magbayad na. Ganyan kasimple. O, di ba? Ganyan lang. Kasi ang bayad ninyo, ibibili natin ng materialis. Sahod natin, bili, ano, wala. Wala pa nga akong almusal. Kita nyo, tubig lang nga. Wala nagbigay ng kape, oh. Naubos na yung Viagra ko dyan. Oh. Di ba? Simpleng buhay. Akala nyo, nagbayad kayo, maraming kita. Wala. Kasi ibibili din natin ng mga materialis. Rin sa ating lupa, ah. Diba? Kurinti, tubig, internet. O, maya, walang tayong internet. Hindi na kayo makapag-TikTok. Ha? Kaya alam nyo na, gagawin. Sino pang absent natin? Maraming absent ngayon, no? Nugalisa, sir. Oh, Nugalisa rin. Isa rin yun, si Nugalisa. Hindi pwede yung mga attitude nyo ganyan, bay. Hindi pwede yung mga attitude. Totoo lang, ha? Ito, prangka-prangka ako. Kapag dating sa training natin, ano ito talaga nyo? Kasi dito kayo nakasalalay. Pagdating sa barko, sabihin nyo ba sa first engineer, chief engineer, first, hindi ako tapos masyado doon sa training namin, dito ako magpatuloy. Pwede ba yan sabihin nyo? Ha, bugbog sarado kayo. Fakyuhin kayo ng first engineer. Oo, totoo yan. Kailangan alam nyo talaga yung trabaho nyo doon bilang isang fitter or sa landbis naman kayo, alam niyo yung Majimaw, Ifkaw, Jitaw. O ngayon, ang daming hiring nga Ifkaw sa Italy, ha? 100 welder sa mga for shipyard yan. O si Clint, Clint, mag-ano na siya. Isang sampa lang siya, mag-landbis na kaagad. Mag-ano na. Surrender na, Clint. Oh, isang sampa lang. Bago kailan lang si Clint ba? Yung taga dati sa Jinsan pero sa Pasig siya trabaho. Mag-Jimaw na siya. Jimaw, Ifkaw, Jitaw. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang trabaho sa barko. Talagang all around kayo. Ha? Patay kung patayan. Ha? Si Sinisa naman, ganun din. Mag-Ifkaw, mag-Jimaw, Ifkaw na siya. Maglalandbis. Isang sampa pa lang yun. Ha? Ganun ka, kaagad? O, samantalang sa akin, 17 years. O, ganong hirap na experience. Pero kaya yan. Sa mindset lang natin yan. Kasi ang mindset natin, pag sinabi, pagod, ganyan, wala. Tamad, ba? Pagod man, kapoy man, sobrang trabaho. Wala yan. Mindset natin yan. Kaya tayong mga mahirap, anong pagkaiba sa mindset ng mga mayaman? Anong pagkakaiba? Oh, kasi tayong mga mahirap, yung utak natin, relax, stagnant, mahirap, relax. Hindi binibigyan ng halaga yung bawat araw, bawat oras ba, minuto. Sa mga mayayaman, mga negosyante, isang minuto, sa kanila yan? Golden minute, golden yan, yung mga oras kanila. Oh, tayo, mahirap. Mahirap tayo dahil relax man tayo. Diba? Kita mo, may mga bata pa na mga tag 20 years old, mga mayaman na. Oh. Dahil yung mindset nila, hindi sila natutulog, tag ilang oras lang. Dahil nandoon sa business. O tayo, alas 7 na, nagduyan pa. Wala.
Hindi, totoo naman. Kaya si Sir Fred na mild stroke si Sir Fred sa dati dahil alas 8 na may nagduyan pa doon sa towing truck natin. Bugbog sarado ka na ngayon diyan, pare si kasama ni yung taga Tandag yung dalawa sila sa Cebu. Si Duran at saka Rodriguez. Oh, shout out yan Duran. Bugbuganay na talaga diyan, pare. Tama lang yan sa inyo. Di, kasi ang trabaho, pag landbis kayo, hindi rin basta-basta ang trabaho sa landbis. Pag sinabing doon ka ma-assign, kahit gaano pa kaliit yan, nagagapangin mo talaga yan. Ay, sinong pawildingin mo? Yung foreman mo. Nga ikaw man yung welder. Ha? Ay, gapang ka doon, tiyaga ka talaga doon. Eh, mausok pa, masikip pa, ang init pa. Eh, halos hindi ka makaginawa. May blower lang nakatutok sa'yo. O, kanya, paglabas mo, yung ilong mo, yung mukha mo, dito, parang ng kaldero ba, itim. Tuloy pa kayo malandbis din? Tuloy, basta mapira lang, tuloy. Pag hindi kayo magtuloy, di bit-bit kayo ng AK-47. Uy, may inambos doon sa si Mayor, yung sa Rip Agwak, no? Land Cruiser na naka-bulletproof. Pag hindi pa pinapatay, talagang hindi pa talaga siya. Kapatid nating Muslim, ito si Vic at saka yung isa, di ba? Maano yan na lugar dyan? Ha? Dati noong 1993 to 1995 ako dyan. Pagdating nakapunta na ba kayo ng Buluan? Paglas, Dato Paglas yan, Buluan. Marbel, Tangtangan, Takurong, Buluan. Dato Paglas, Tulunan, yan. Kami nagkongkriting. Minsan kumain namin ng pananghalian, alas 12, doon sa ilalim ng puno ng mga kahoy. Tapos upo-upo, magkwento-kwento. May sabing isa, yung spotter ba? Meron siya ipapasok na tao. Yung tagasin niya sa dump truck kung saan idam, man yan sa kalsada, hindi man bigla buhos yan, utay-utay man yan, ganyan. Oh. Sa spotter, sabi ng yung spotter, engineer, mayroon akong ipapasok na tao. Oh. Sabi ni engineer, bago lang tayo nag-hiring, kailan lang tayo sa ngayon, wala pa tayong bakante. Sabi ni spotter na engineer, madali lang naman magkaroon ng bakante, magpatay tayo para magkaroon ng bakante. Sabi ko kay chief mechanic, Chief, pag welder ipapasok na, patay kagad ako ba? So yan ang dyan, noong 1990s, dyan. Ay. Time ni Tatay Digong, dyan, tahimik. Ngayon, balik na naman ang mga all over Philippines. Maraming nire-rip, mga bata pa. Kaya ikaw, Hens, huwag kang paggala-gala ng gabi, delikado. Oh, at saka pinapatay ng mga May labanan nun, sir. May panlaban. delikado ba? Kaya ngayon kayo dito, mayroon tayong curfew. Kasi, in kaso, tandaan niyo pag madisgrasya kayo, ito, naka-live tayo. Pag nadisgrasya kayo sa labas, sigurado, iwas anak ko dyan. Kasi may curfew nga tayo dito, alas 9 lang. Kasi iniwasan natin yung safety ninyo, bay. Hindi natin alam yung mga tao ngayon, maraming bangag. Kaya safety first. O ganun, nasa abroad na kayo. Lumabas kayo ng ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayo sa delikado. Kasi bago darating sa Puerto, mayroong notice. Ito sa mga lumalabas, aware kayo kasi maraming masasamang mga tao dito na area. Dito na country. Lalabas pa kayo? Labas pa rin kayo. Patay kung patay pa rin kayo. Makakita lang ng hiwa na malaki. So yan ang dyan. Kaya safety tayo talaga palagi. Hindi lang tayo sa trabaho. Safety sa health na sarili natin. Kasi delikado ngayon Lalo na kayo mga stay-in dito. Kayong mga stay out, bahala kayo magbuntag kayo doon sa labasan. Dito, stay-in, delikado man bay. Mayroon tayo dito dati na taga Davao. Out pag alas 10 ng gabi, labas, balik siya alas 4, tumatagos yan sa gate. Si Immortal ngayon ang tawag. Kaya ngayon, hindi, ito, totoo to. Kaya ngayon, hindi pa siya graduate. Hindi pa siya graduate. Payat. Malaki maawang pa dating gate natin. Yan lang,
makapasok ulo, talagang ano siya, kasi manipis, parang danggit man yung katawan niya. Isda. Oh. Hindi, totoo yan. Dito, hanggang ngayon, dyan pa rin yung ano niya. Hindi ko man ibigay certificate, balik ka sa training. Huwag niyo ako ipahiya sa pupuntahan yung trabaho, bay. Product kayo ng good choice, tapos wala kayo sa ayos. Diba? Ayusin niyo talaga. Hindi naman tayo perfecto dito, pero kailangan talaga prepare kayo. Sir, Daniel Norm, sir. Shout out, Luz, watching from Sibugay Province. Sibugay, ano yan? Sambuanga yan. Good morning dyan sa'yo, sir. Mayroon na tayong taga yan, Sibugay, ano bang pangalan nun? 2023 pa yung nag-training dito. Nasa onboard siguro ngayon. Nakabakasyon na yun eh. So yan ang ano natin, be prepare kayo. Sa barko kasi, yung survival ano dyan, pag nasa gitna kayo ng laot, ano lang, ilang percent lang, swerte-swerte na talaga ni Lord kung ano, bubuhayin pa kayo. Pag medyo masama ang ano ninyo, masama kayong pagkatao, medyo matagal-tagal kayo mamatay, may tsansa pa. Buhayin kayo ni Lord, pero sa pating naman, hindi kayo buhayin, patay pa rin. Hindi mo katawag sir. Walang tawag. Tawag pa ka. Ito na ngayon. Yung claim naman na pira ninyo, magkano? Magkano kaya? Magkano kaya, sir? Ito, taga-ano din to? Taga-Infanta Quezon si sir. Malayo-layo din. Sacrifice din. Magsakay ng eroplano, malayo. Ito, si Toto, ganun din. Oh. Magkano ba kaya ang insurance? 5 million. Oh, yan, approximately 5 million. Pag may asawa kayo, may anak kayo, below 18, mayroon silang, depende sa company yan, pag hindi, kinukupit ng agency yan. Attention mga agency, wag naman kupitin yung namatay na mga benepisyo sa seaman. On-board yan. Pag bakasyon kayo, wala nang yan. Wala, quits na insurance yan. Kaya, after pagdating ninyo, within 72 hours, makareport kayo sa manang agency. Guys, report ba? Huwag yung isang buwan ka na, kung kailan ka magpa-line up uli, saka ka magpa-report, naloko na. Pagdating mo, unahin mo muna ang manang agency, report ka. What if sir, may mga emergency sa probinsya, o di, tatawagan mo. With supporting documents na ikaw ay may problema. May problema dahil si Mrs. buntis na. 10 months ka sa barko. Buntis na ng 5 months. Kumalaw ng baso. Sinubmarino ni pare. Sinubmarino. Di ba? Minsan hindi natin may mga ganyan na mga pangyayari. Pero handa niyong tanggapin yan. Both sea beast and land beast, ito si binata pa man to. Sino pa bang land beast natin? Isa. Si Sir, ito si IT. So ganyan ang buhay ng mag-abroad isang OFW. Dalawa, sawahin natin. Hindi. Okay. Maraming asawa yan, sir. Hindi. Kayo, depende naman sa inyo yan. Hindi ko sasabihin na mag-asawa kayo ng 5 o 2 o 1. Basta, depende na sa inyo yan. Hindi ko na saklaw yung yan. Sa inyo ba? Hindi ko na yan. Pero, wag kayong tumawag sa akin na ang problema chicks dahil kinulong kayo doon sa na hindi na kayo nakasampa dahil sa babae. Wag kayong tumawag sa akin. Wag. Ngayon sa ibang bansa, may mga diyan, may mga kalukuhan ba sa naalala ko tuloy yung kwento ng kasamahan ko na sa Cuba. Cuba ba? Yung Cuba na yan, communist country. Ang sa kanila doon, isa yung mga prostitution ba? Yung kagaya sa Thailand. Often sa kanila dyan. Ngayon, may sindikato. Pinainan si sikan engineer ng minor de edad. Siguro, mga DC ba? Mga 17, 16, o 15, ganyan. Tapos ngayon, siya ng pera. Hindi man nagbigay. Blackmail, sir, blackmail. Kulong. Mayroon namang balita na kailan lang nakibasa ko sa
nakulong yung mga seaman dahil minor de edad daw ang tinorjak ng mga bugoy. Huwag kayo, yung mga kalibugan ninyo, control nyo yan, bay. Ha? Okay? Hindi ba, ito, bigay ko sa inyo na tip. Kasi, mamaya, punta kayo dyan sa mga lugar na yan. Diba? At least, aware kayo. Ha? Huwag kayong kukuha ng minor de edad, mga 50 plus, okay yan. Well, experience yan, boards. Ay, ano, Vic. Grabe, no? Ah. Tikita na naguma, sir. Dala ka ng guma, sir. Pero hindi na yung bulong pulbot. Kaya, yun bang ano natin, yung, kumbaga yung pupuntahan nyo talaga dito, ano natin, at least makakuan kayo. Hindi lang trabaho, ha? Hindi lang trabaho na kuan yan. Okay. So, mayroon tayong nabagsak sa treaties. Mayroon tayong nabagsak sa treaties. Bagsak sila sa treaties, sir? Yes, sir. Dalawa sila? Dalawa, sir. Anong rason? Shout out sa inyong dalawa, bay. Sir, kinabahan sila, sir. Kinabahan? Yes, sir. Parang ano ba? Parang hindi na-ready kumbaga. Hindi na ready. So, anong remedy dyan, Vic, at saka itong kayong tatlong landis? Anong gagawin nyo? Kinabahan kayo sa treatise ba? Anong gagawin niyo dyan? Landis man na, bagsak man sila treaties. Nagka-defects dahil kinabahan. Hindi. Jimaw yata sila. Imaw at saka ito, sir. Jimaw Epkaw. So, the reason why na feel ready, huwag kayo mag-ano. Spirit, sir, ba? Fighting spirit. Ano, sir? Baka gutom rin, sir. Gutom. Walang kain dahil tapos nag-inom pa ng Red Horse. Mukha ang dalawa, manginginom ba yun? Dalawa? Hindi, sir. Hindi sila uminom. Yun pala kaya bagsak. Hindi, wala silang ano. Wala pala silang tagay. Walang pampalakas loob. Hindi kay boards na. Yung Beltex, sir, ba? May training center doon. Mga mag-refresh ka isang araw. Pwede ka doon ba? Well, take. Doon ka mag-refresh isang araw. Saka doon din ang treatise. Para hindi ka na maano ba? Dito. Depende sa inyo yan. Basta tandaan nyo, mahal ang mahal ang refresh at saka training doon sa Manila. Mahal. Kaya ang technique dyan, dito pa lang, prepare na talaga kayo. Ano yung i-prepare nyo? Yung welding na ninyo, pang treatise. Prepare. Normal man yan. Ako nga, sa AI, 2 beses ako nag-treatise. Plate lang yun. Plate welder, bagsak. Kasi posisyon nato nila sir nga sa pre-test na ilan nabagsakan. Brian sa make Parang, parang 1G at saka 3G. 2-8, 3-8, 4-8. Sa ano yun? Sa MIG. Tejuin. Kanang all position sa kuan kanang Depende. pinigweld. Hindi. Ano yan? Pag 2F, ano ibig sabihin yan? 2F, 3F. Yan ang posisyon. So, naka-tejuin yan. Kaya exam mo to sila ngayon, sir, mga maliban dito sa kwan. Kasi parang papatay-patay to sila. Mas mabilis pag painumin mo, ang bilis ng tagay. Pero pag dito sa mas maganda siguro inuman 1 linggo. Horizontal, vertical. Kaya be ready kayo. Kayong mga seaman, iba naman ang sa inyo. Ganon din na may gas welding, may machining, tread test. Kagaya kaya alod, 2F, 3F, tapos gas welding siya. So yun ang natin, yun ang prepare nyo dapat. Ngayon, mayroon kayong welding rod pa. Saan na si Elry? Parang may sakit si Elry. Ano ba yung sakit ni Elry? Lasing ba yun si Elry? Wala si Elry ngayon. Dito sa gabi, sir. Ha? Nagbike. Kagabi? Isa rin yan, bike. Tapos pagkatapos mo ng bike, minsan nag-wavids na ganon-ganon, tapos maligo. 6 feet below the ground din. Hindi, kayo pag mag-gym kayo, tapos ang ipaligo ninyo, may malamig na tubig, ay patay kayo dyan. Babad pa. Pag nag-walking kayo, nag-jogging kayo, pag nag-jogging kayo, pawis, lub-lub yan, saglit lang yan, pak. Tapos kailangan, pagtapos maligo, labas pa yung pawis mo, at saka nakaano kaagad. Hindi yung magbabad ka ng dyan. Ay bakit sir, yung mga sundalo na nag-jogging, tapos diretso, sa suba, hindi man namatay. Hindi pa. Kaya nga, Si Reggie Chan, Biluan, sir. Good morning, sir. Pila bayad training sa land base. Watching from mainit
Surigao. PM sir, PM. Mayroon tayo doon sa taga Mainit si ano yung may ano sino Kagalang ka ano. Graduate na pala yun, no? Oy, Kalang. Si Kalang, wala pa siya. Ay, hindi pa pala, oh. Yung isa natin. PM sir, PM ninyo. Mura lang tayo. Oy, yung promo natin hanggang January 30 na lang, ha? Okay? Tapos, ang training fee natin, automatic 50% down payment na. No 50%, no training. Bakit kaya? Kasi marami tayong na, ano, na, kwan. Nag-down lang ng tag 5,000. Wala na, hindi na nagpapakita. Ah. Diba? Kasi yung i-down ninyo, yun, ibibili natin ng materialis. Welding rod, lahat dyan. Okay? So, very sad. Mga kamarino, may namatay. Mga seaman ngayon, may nalumubog na naman na passenger. Mga kapatid nating Muslim, para bound for Basilan yata yun. O saan ba yun? Galing Basilan to Zamboanga yata. O yun ang ruta nila, no? Yung passenger. So, ang kawawa dyan, mga bata, mga kuan, mga matatanda. Sir, Jerome Balbag, good morning Sir Jim. Shout out ni Sir, product ng Good Church, nag-BT. Si Dilapin niya, Garate, Giparini, Gabino. Oh. Ingat kayo dyan, boss. Huwag kayo mag-dive dyan. Mamaya mag-dive kayo do. Wala pang tubig yung dinadivean nyo dyan. Siminto pala. Ha? So, huwag kayong pasaway dyan sa SJET, mga instructor. Mahiya tayo, mga kapitan yan dyan, mga instructor at saka chief engineer. Ha? Kailangan talaga, kayo, behave. Ha? Training dyan sa SJET. Silingan rin ni Kalang ka Sir, katong kanina. Oh. Kabiluan. Promo pa tayo, sir, hanggang January 30. Landbis, Sibis. Mayroon tayong darating sa kailan ba 'yon? Bagaling 'yon. Mayroong isang darating pa. Hindi ko maalala kung saan na 'yon. Hirap walang almusalbay, tubig mainit, oh. Lumiliit na yung tiyan ko. Ilang buti ba kung nainom? Mga San Miguelite, mga 5 siguro. Basta kumanta na ako, ano niyan, mga 5, tama-tama na yan. Pusong bato, yung nanghihinayang. Nanghihinayang ako sa inyo pag hindi nyo matapos ang training talaga. Tapos bikining itim, kinanta ni Borge. Ikaw, sinong kumanta ng bikining itim? Bubor na tayo Sir. Si River Mayan doon, naka-training para si BizJet, SSJet. Kasi nagpulong ano ba palagi? O pag kayo ng agency, nag-apply kayo, huwag kayo magsombrero. Kahit upaw kayo, huwag kayo magsombrero, bay. Panot ba? Kalbo ba? Huwag kayo magsombrero sa loob ng agency. Applyan, ha? Pabayaan mo yung kalbo kasi design mo yan. Kalbo ka eh. Hindi nga. Sombrero ka pa na panot ka. Diba? Kasi dyan kaagad kayo sa ng agency, yung mo ba, disiplina, yung attitude mo. Yari kaagad. Tandaan ninyo, pag nag-apply kayo, may porsyento dyan sa physical attitude at saka ninyo dyan, disiplina. Plus, actual ninyo demonstration, oral interview, safety. Yan ang basihan ng mga nyo doon, trade test. So, good luck. Better luck next time. Maglantay. At saka sino yung isa? Apply ka na ibang agency. Ha? Ha? Vanguardia. Landbis silang dalawa. Kurog-kurog siguro tuhod. Basi, way panihapon. Gutom. O, si Muscalio, no? Wala din. Bagsak din kasi walang kain ba? Gutom. Welding. La. Agency na yan. Ibig sabihin, pag trade test kayo, ang kasi niyan, tingnan, i-check yung initial check ng documents mo. Pag pwede ka isa lang sa trade test ka agad yan. Pag pumasa ka, interview na yan. Pagtapos ng interview na yan, i-check yung mga documents mo lahat, ka na, kaagad yan, process na yan. Kagaya sila Lopez at Lopez, si Perez, sino ba ito? Si Philip Flores at saka si Reigns Catalan, ticket na lang inaantay nila. Bound for sila, yung
Ireland. Isang product ng Good Choice, isang company lang, nagsama, di ba? Oh, meron mo ibang ano nun, mga bata, 20 plus pa lang yun, mga edad nun nila. 200,000 lang naman ang kuan. O sino pang hindi nakapag-submit ng medical sa inyo, mga mo graduate ay? Ikaw, ano, medical ka na, ano, Cubao? Mayroon ka na bang medical? Wala pa. O, pa-medical ka. Ano ba yung medical natin ngayon na dagdag? Oh. Neuro at saka drug test, X-ray, hepatis, neuro at saka AIDS test. 5. Ha? Bahala kayo kung saan kayo mag-medical. Okay? Pwede ba ito, sir? Kumain ko na, sir. Kailan, ano, bago lang yan? Sige, mamaya na lang kasi mag-orient kayo niya. So, yan ang ano natin, ha? Yan ang requirements. Entry requirements. Bakit ganyan? Kasi pagdating doon sa agency, yan din ang ano ninyo. Yan din ang medical. Ha? Mas grabe pa. Ha? Grabe pa ang medical dyan. Ha? Sundot sa puwit yan. May almoranas ka. Pag may almoranas ka, magpaano na kayo, magpa-opera mo na bago punta ng Manila. Ngipin, lahat, kailangan kompleto nakapasta or pabunutin mo na yung ngipin mo lahat. Mangsira na lahat, bunitin mo lahat, kaya pag-report mo sa agency, bungal ka. Pasado, bagsak. Ha? Bagsak? Pasado, wala ka nang ngipin, ibagsak ka. Ha? Yung wisdom tooth ba, sir, pinapatanggal na? Tanggal na lahat. Basta may problema kayo sa ano, hindi madala ng pasta, ano niyan, pabunutan nyo na yan. Ha? Dito sa akin yun, ha? Dito na, oh. Kaya alam nyo na gagawin nyo, magpabunot ako, wala akong money. Alam nyo na. So yan ang ano natin, ha. Parang hindi ko maano yung kuhan. Kasi nakita na no actual na lumubog nung January year 2000, year 1998, 1999. 1999. Lumubog dyan sa may Balintang Channel sa Taiwan. Ano naman sila? Taiwanese, Takro. Ilan lang ang na-rescue? Parang 2 lang din. Re-rescue namin kaso di kaya ang ano, ang laki ng alon, lakas pang hangin. So ang nagsunod sa amin na tanker, hindi rin sang ka-rescue ang yung helicopter, chopper, naka-pick up 2 o 1. Kaya ma-imagine mo yung ano, lumubog na barko, makita mo yung tao na kumakaway hingi ng tulong ba? Hingi siya ng tulong. Ay. Buhay. Oh, sinong sumampa? Sinong mag-back out na, yung hindi na magsampa? Tuloy ko lang lahat. Tuloy. Walang susurrender. Yan ang ano dyan, yan ang motto. No surrender. No retreat. Never quit. Uy, unsam na, bay? Asan nagikan? Dere, sir. Binta? Sa'yo to, bay? Taga ano ka? Ikaw ang gumawa nito? Walang koy. Ano na? Ikaw ang gumawa? Hindi. Okay. Kompletong ngipin mo? Ayos. Masarap yan. May niyog man yan. Inunguya ba? Diba? Yung gulay. Naalala yung kwento na ano niyan, ng magsyuta, nagtanan. Napunta doon sa bundok. Igutom na. Yung isang matanda doon, ang ulam yung gulay na ginataan bay. Magsyuta, gutom na gutoman kasi nagtanan nga sila na ano, kain sila. Sabi ng ano babae, ang sarap talaga tayo ng gulay mo. Ay nako, hindi pa yan. Kung kumpleto lang yung ngipin ko, lalong mas masarap yan. Pa yan, ginunguya lang pala yung gata. Wala mang kaguran. Ayos to. Sige, mamaya na natin. Wala na sir, wala. Ay, hindi mo ba? Dito mag-ipon. So, ang masarap yan, kumpletong ngipon yan, bay. Thank you, bay, Alod, sir. Watching from Sima. Alod. Good morning dyan. Anong, Simak? Sima. Tritis ka siya dyan, Alod, ngayon?
forward mo kaagad yung treatise mo para at least makapagbigay tayo ng idea dito sa mga aspirant na mga trainees. Baka nagpa-insito yan. May insito na ba yan? Wala. Play pa ka. Buhay talaga ng seaman, no? Lumubog. Kapitan ang nawala. Missing pa yung kapitan. Sino din sir nga ubang dadi kabalo mo lang mo edit sir. Oh, mayroong seaman hindi marunong lumangoy. Pero ang seaman, hindi ibig sabihin magaling ka maglangoy, makasurvive ka na. Hindi yan, ha? Walang pagalingan ng langoyan. Ah? Bible din. Ah. Kita mo yung yung mga nawawala na mga fisherman, magaling yun sila sa swimming. So ang mahalaga diyan kung paano mo yung technique, survival technique. Ah. Ngayon may life jacket ka, ilang hours lang yan, na yung 12 hours. Jacket mo wala na yan. Hindi na mo pakinabangan yan, na yan. Ha? So anong gagawin diyan? Oh, floating technique. Ganun kanyan. Ganyan yan. Naka yung kamay, yung paa mo ba? Nakatambid ba? Kasi, bakit kailangan, mo yan, nakaganyan? Floating technique. Para yung body heat mo, hindi masyado mabilis Kasi hypothermia, maabutin mo yan. Ano yung hypothermia? Patay ka sa lamig, sir. Loss of body heat. Diba? O yan ang isang technique. Ngayon, first 24 hours, dapat hindi ka uminom ng tubig. So, another 24 hours, hindi pa rin ka iinom ng tubig. Bakit kaya? Patay na, sir. Bakit? Kasi wala kang tubig makuha. Ha? Pwede bang inumin yung dagat? Hindi. Saan kayo? Yung mga moisture, yung mga pawis-pawis. O pag may umulan ganyan ka, sahod mo yan, bunganga mo diretso, niyan. Ha? Buti mo yung Ngayon, makasurvive ka sa tubig at saka, survive ka sa gutom, uhaw. nakating ka naman, sir. Sa pating ka na naman. Saan mo na sir? Kasi yan, spiritually, mentally, physically, ayan tatlo. Kailangan makasurvive ka dyan. Di ba? Yan ang kapital ninyo. Pag in case lubog yung barko or nasa kayo. Floating storage. Kaya sa akin dati, mayroon akong 20 liters na container. Nandyan sa Kamaruti yan, malinis yan, may kalahati niyan, tubig. Drinking water, may lubid yan. Mga ganito kalaking lubid. Mga ilang meters yung bakit? Kasi itatali mo yan, maliban sa life jacket mo, mayroon kang dito, mayroon akong lubid nakatali, parang yan. Yung container, may tubig yan. So, at the same time, salbabida mo siya. Di ba? Ay may inom ka. Di ba? Saka lutang-lutang ka, ay kung ka, matanggal yung tali sa katawan mo, ay wala na. Wala ka ng tubig. Kailangan makasampa ka sa life raft, life boat, life ring. Yan ang dyan, malaki ang chance mo makasurvive. Pero pag napalutang-lutang ka lang, mayroong na-rescue nung nakaraan na buson na nalaglag na siya, nawala. Na 1 month siya, 30 days. Grabe ang survival instinct niya. Malayo na. Malayo na yung niya, yung buson ba na was out, nalaglag siya. So, survival instinct niya, grabe, no? So, siyempre, prayer siya kay Lord na mabuhay pa siya dahil, maganda ang asawa, marami din siyang utang. Katamawa ka, Lord, siya. Siyempre, kailangan, pag marami kang utang, kailangan makasurvive ka kasi makabayad ka, tapos maganda si misis mo. Mayroon ka pang pina-scholar na 19 years old. Yun lang, doon ka na magpakamatay sa 19 years old sigurado. Dahil nabuntis ng ibabay. Kaya yung mga naka ngayon, hindi matayo yung nakasurvive ngayon, nagkaroon yan sila ng trauma ba? So magkaroon yan sila ng counseling. Counseling sa nila, sarili. Kasi na-trauma man yan sila. Di ba? Hindi lang bagyo, mayroon pang mga missile doon sa ibang bansa na Russia nag-aaway-aaway doon. Ay. Hirap ng pagbarko bay ngayon. Sa ngayon, mahirap. Mayroon pang mga pirata.
Tapos dagdagan mo pa, makasurvive ka. Tapos doon na naman sa mga kasamahan mo mga kupal sa barko. Kupal ba? Na. Yan ang mga mahirap. Dinidiscriminate ka. O para sa ating mga mga gustong mag-abroad, mag-isip-isip muna kayo. Ha? Isip-isip muna. Kasi ang buhay natin, let's say, mga ano lang, maximum mga 80. Di ba? Yung 80, hindi na tayo mapakinabangan yan, Vic. Pabigat na, mga 60, 70 lang hanggang ano tayo, medyo makano pa tayo. Pero pag 80, 70 plus, medyo ano na tayo. Lulugo-lugo na tayo, di ba? So, kaya, life is to, ano yan, short lang. Hindi tayo abot ng 100 years. So, pag isip-isip kayo, abroad kayo, ilang years lang, tigil na kaagad. Di ba? Sama niyo yung pamilya ninyo, enjoy na. Oh. Si Kid, pagka-chief engineer. Ha? Maubos! Kita mo yung mga kapatid kong dalawa. 19 years na. O, shout out to Ligat. Yung isa naman, pabalik na naman ngayong katapusan sa barko. Dami namang welding rod, maubos. Shout out sa ating mga seaman on board, no? Ingat kayo lahat dyan, kababayan, Kamarino. Sa Landbis naman, sa kanila ni Kabalasak, ni M. Highwell doon, malamig ngayon sa ibang lugar, may malamig na lugar, ha? Pero kayo seaman, maka-experience din kayo ng malamig na lugar, bay. Yung yung barko ninyo, puno ng yelo ba? Lamig. Kaya niyo yan, guys. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang ang pangarap. Pag may pangarap, mayroong tsansa na makaangat sa buhay. Pag wala kang pangarap, dahil puro ka relax-relax. Pag binigyan kayo ng tsansa na maka-training, maka-tsansa na ano niyo talaga, lubos-lubusin niyo na. Huwag niyo sayangin ang panahon. Okay? So, thank you guys and good morning sa lahat. So, Sir Christian, orient mo na sila. Tapos itong mga sila exam. Tapos